Soledad, huwag kang magmakaawa. Ang paaralang itinayo mo sa loob ng 40 taon, wala na sa iyo. Ipinatpalit ito ng sarili mong anak sa utang na hindi mo kailanman ginawa. At ang tanging paraan para hindi mabulok sa kulungan ang kaisa-isa mong anak, ang ibenta mo ang iyong sarili sa isang kasal na walang pag-ibig. Ang boses ni Father Mateo ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng mainit na hapunan sa loob ng kumbento. Nakatitig si Soledad sa kanyang kuya, ang paring kinikilala ng buong Batangas bilang haligi ng moralidad. Ngunit ngayon ay tila isang estranggero na nagbabasa ng hatol ng kamatayan sa kanyang pagkatao. Sa tabi nito, ang kanyang anak na si Paolo ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya, nanginginig ang mga balikat sa takot at hiya. Paolo, anong ibig sabihin nito? Halos pabulong ang boses ni Soledad. Ang lalamunan niya ay tila puno ng bubog. Ang paaralan? Ang St. Catherine? Yan na lang ang natitira sa alaala ng tatay mo. Yun ang buhay ko. Nay, patawad po. Kailangan ko lang ang puhunan para sa proyekto sa Manila. Sabi ni Sofia, siguradong kikita kami. Pero nalugi ang lahat. Nay, kinuha nilang lahat. Humahagulgol na sagot ni Paolo. Ngunit ang bawat salita nito ay tila isang sampal sa mukha ni Soledad. Doon lumabas mula sa anino si Sofia, ang kanyang manugang, suot ang isang mamahaling bestida na tila hindi nababagay sa pait ng gabi. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha nito. Mama, wag na tayong maglokohan. Pinik ni Paolo ang pirma mo sa titulo ng lupa dahil alam niyang hindi ka papayag. Ngayon, ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng St. Catherine. Kung ayaw mong makita ang anak mo na nakaposas bukas ng umaga sa harap ng mga dati mong estudyante, makinig ka kay Father Mateo. Napahawak si Soledad sa gilid ng mesa. Ang kanyang puso, na sa loob ng 60 taon ay nanatiling matatag para sa pamilya, ay tila unti-unting nadudurog. Siya ang headmaster na tinitingala, ang babaeng itinuturing na huwara ng danggal. Ngunit sa isang iglap, ang danggal na yon ay ginawang paninda ng sarili niyang dugo. Utang nga loob, Soledad. Muling pagsasalita ni Father Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunyari na pagmamalasakit. Si Don Emilio, galing siya sa isang mayamang angkan. Matagal na siyang naghahanap ng mapapang asawa na may dangal at integridad para sa kanyang imahe. Pumayag siyang bayaran ang lahat ng utang ni Paolo at ibalik ang titulo ng paaralan sa pangalan ng simbahan kung papayag kang maging asawa niya. Isang sakripisyo lang ito para sa anak mo. Isang sakripisyo? Natawa si Soledad na mapait, isang tawang puno ng luha. Pinakasalan ko ang tatay ni Paolo dahil sa pag-ibig. Ngayon gusto ninyong ibenta ko ang natitirang taon ng buhay ko para pagtakpan ng kasalanan kayo rin ang gumawa? Mateo, kuya kita, paano mo nagagawa ito? Ginagawa ko ito para hindi mapahiya ang ating apelido. Isipin mo ang hiya kung malalaman ng buong parokya na ang anak ng isang debotong Katoliko ay isang magnanakaw? Galit na tumayo si Mateo. Ang banal na anyo ay napalitan ng bagsik ng isang taong mas takot sa opinyon ng tao kaysa sa hato ng Diyos. Tumingin si Soledad kay Paolo. Ang anak na pinag-aral niya sa pinakamahaling universidad. Ang anak na binigyan niya ng lahat ng luho habang siya ay nagtitiyaga sa lumang sapatos at kupas na uniforme. Doon niya nakita ang isang katotohanan. Ang kanyang pagmamahal ay naging lason na nagpalaki sa isang duwag. Lay, please, ayokong mabilanggo. Mawawala ang lisensya ko bilang arkitekto. Nay, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Paolo habang nakaluhod sa paanan niya. Ang bawat nay na lumalabas sa bibig ni Paolo ay tila isang patalim na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng silid na yon, napapalibutan ng mga rebulto ng mga santo, naramdaman ni Soledad ang pinakamalalim na uri ng pag-iisa. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pananampalataya, at ang kanyang danggal ay nagsasabwatan upang igapos siya. Dahan-dahang tumayo si Soledad.
Inayos niya ang kanyang salamin at hinubad ang gintong pin na may logo ng St. Catherine mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay naminginig, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging bato. Sige, wika niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang tipan. Pakakasalan ko si Don Emilio. Ililigtas ko ang anak ko sa huling pagkakataon. Pero tandaan ninyo ito. Simula sa gabing ito, wala na kayong Soledad na kilala ninyo. Ang Soledad na sumusunod sa bawat utos ninyo ay namatay na kasabay ng tiwalang ibinigay ko sa inyo. Hindi nakapagsalita si Sofia. Napalunok si Mateo. Si Paolo naman ay tila nakahinga ng maluwag, isang reaksyong lalong nagpait sa nararamdaman ni Soledad. Makalipas ang isang linggo, isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa harap ng simbahan. Walang magarbong selebrasyon, walang puting bestida. Suot ni Soledad ang isang simpleng abong kasuotan, tila isang biyuda na pupunta sa isang libing sa halip na sa sariling kasal. Pagpasok niya sa loob ng kotse, bumungad sa kanya ang malamig at madilim na aura ni Don Emilio. Ang matandang lalaki ay hindi man lang lumingon sa kanya. Nakatingin lamang ito sa labas ng bintana. Hawak ang isang tungkod na yari sa pilak. "Huwag kang mag-alala, Mrs. Reyes," saad ni Emilio sa isang boses na kasing lamig ng bakal. "Wala akong balak hawakan ka. Ang kasal na ito ay isang transaksyon lamang. Magiging dekorasyon ka sa aking bahay at kapalit nyon, mananatiling malaya ang inutil mong anak." Hindi sumagot si Soledad. Habang umaandar ang kotse, palayo sa simbahan, at sa paaralang minahal niya, nakita niya si Father Mateo na nakatayo sa tapat ng kumbento, nagaan tanda ng krus habang nakamasid sa kanila. Sa sandaling yon, alam ni Soledad na ang tunay na demonyo ay hindi ang lalaking katabi niya sa kotse, kundi ang mga taong gumagamit sa pangalan ng Diyos upang manipulahin ang kanyang buhay. "Don Emilio!" tawag ni Soledad. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Lumingon ang matanda, tila nagulat sa lakas ng loob ng kanyang bagong asawa. "Kung transaksyon ang gusto mo, ibibigay ko yon sa'yo. Pero hindi ako dekorasyon lang. Sa bahay mo, gusto ko ng sarili kong silid, sariling susi, at higit sa lahat, gusto ko ng access sa lahat ng legal na dokumento ng pamilya mo." Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Emilio. "Matapang ka para sa isang babaeng nawala ng lahat." "Nagkakamali ka, Don Emilio," sagot ni Soledad, habang mahigpit na hawak ang kanyang bag kung saan nakatago ang isang lumang susi ng paaralan. "Dahil sa gabing ito, doon ko palang nalaman kung ano ang tunay kong halaga. At sisiguraduhin ko na lahat ng naningil sa akin ng buhay ko ay magbabayad ng higit pa sa inaakala nila." Habang papalapit sila sa mansyon ng mga De Silva, nakita ni Soledad ang mga anak ni Emilio na naghihintay sa balkona, mga matang puno ng pagkamuhi at paghamak. Ngunit hindi na siya ang dating Soledad. Ang apoy ng paghihiganti ay nagsisimula pa lamang mag-alab sa ilalim ng kanyang mapayapang anyo. Ang Mansion De Silva ay hindi isang tahanan. Ito ay isang katedral ng malamig na bato at mapanghusgang mga mata. Pagbaba ni Soledad sa sasakyan, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango at ang matinding katahimikan ng gabi sa labas ng lungsod. Ang malawak na hagdan ng gawa sa marmol ay tila-dila ng isang higante na handang lulunin siya ng buo. Kaya naman pala nagmamadali si Papa na ayusin ang mga papeles. Isang lola na nangarap maging prinsesa sa dapit hapon ng kanyang buhay. Isang matalas na boses ang bumasag sa katahimikan. Sa tuktok ng hagdan, nakatayo si Isabel, ang panganay na anak ni Don Emilio. Suot nito ang isang itim na silk robe at ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na sumusuri sa bawat pulgada ng pagkatao ni Soledad. "Isabel, irespeto mo ang asawa ko." Malamig na utos ni Emilio habang naglalakad papasok. Hindi niya nilingon ang anak, ngunit ang awtoridad sa kanyang boses ay sapat na para patahimikin ang paligid sa loob ng ilang segundo. "Asawa? O isang investment, Papa?" Tawa ni Isabel, na ngayon ay bumababa na ng hagdan.
Huminto siya sa harap ni Soledad, sapat na malapit para maamoy ang halimuyak ng mamahaling alak sa kanyang hininga. Sabihin mo sa akin, Mrs. Reyes, magkano ang ibinayad sa'yo para palitan ang pangalan mo? O baka naman mas kailangan nating suriin ang bag mo bago ka pumasok? Baka may bitbit kang kontrata na hindi namin alam. Hinarap ni Soledad ang dalaga. Sa loob ng 40 taon, humarap siya sa mga pasaway na estudyante, sa mga galit na magulang, at sa mga mapagmataas na opisyal ng gobyerno. Hindi siya bago sa ganitong uri ng pambabastos. Ang dala ko lamang sa bahay na ito ay ang aking danggal, Isabel. Payapang sagot ni Soledad. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad ng isang headmaster. At kung ang paghahalog sa aking gamit ang tanging paraan para kumalma ang iyong loob, gawin mo. Nuit, tandaan mo, ang taong laging naghahanap ng nakatago sa gamit ng iba ay karaniwang may itinatago rin sa sarili niyang silid. Namutla si Isabel sa gulat. Hindi niya inaasahan ang ganitong katatagan mula sa isang babaeng. Akala niya ay basta na lamang hinila mula sa isang probinsya para maging dekorasyon. Tama na yan, muling singit ni Emilio. Ihatid mo si Soledad sa kanyang silid sa kanang bahagi ng mansyon. Franco, dalhin mo ang kanyang mga gamit. Lumitaw mula sa dilim ang isa pang anak ni Emilio, si Franco. Isang lalaking tila palaging may lihim na ngiti sa labi. Kinuha niya ang maliit na maleta ni Soledad nang walang kibo. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin ay tila isang buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon. Pagpasok sa silid, bumungat kay Soledad ang isang silid na mas malaki pa sa kanyang buong bahay sa Batangas. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang chandelier na kristal, ang kama na may tilang pelus at ang mga antigong kasangkapan, naramdaman ni Soledad ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang gintong kulungan. Bago pa man siya makapag-ayos, isang katok ang narinig. Bumukas ang pinto at pumasok si Sofia, ang kanyang manugang. Hindi maipaliwanag ni Soledad kung paano nakapasok ang babaeng ito sa loob ng mansyon ng ganoon kabilis. Mama, kumusta ang unang gabi bilang donya? Tanong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa paligid ng silid. Sabi ko naman sa'yo, mas mapapadali ang buhay natin kung makikinig ka lang. Anong ginagawa mo rito, Sofia? Hindi ba't nakuha mo na ang gusto mo? Nakuha? Mama, nagsisimula pa lang tayo. Nandito ho para ipaalala sa iyo na ang kalayaan ni Paolo ay nakasalalay sa bawat galaw mo sa bahay na ito. Huwag mong iisipin na kapag nakuha mo na ang loob ni Don Emilio ay tapos ng lahat. Ang titulo ng St. Catherine ay nasa kamay pa rin ng pamilya ko. Milapitan ni Sofia si Soledad at bumulong. May mga demolition crew na naghihintay sa labas ng bakod ng paaralan mo. Isang maling salita mo kay Don Emilio tungkol sa amin at sisiguraduhin kong sa isang gabi lang magiging abo ang lahat ng pinaghirapan mo. Nang makaalis si Sofia, napaupo si Soledad sa gilid ng kama. Hawak niya ang lumang susi ng paaralan sa loob ng kanyang bulsa. Ang bakal nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Alam niyang pinapalibutan siya ng mga lubo. Ngunit hindi niya hahayaang maging biktima na lamang habang buhay. Maya-maya pa, bumukas muli ang pinto. Si Don Emilio na ang nakatayo doon. May dala siyang isang folder at isang ballpen. Inilapag niya ang mga ito sa mesa sa harap ni Soledad. Ito ang kasunduan nating dalawa, wika ni Emilio. Sa loob ng folder na yan ay ang mga dokumento ng paglilipat ng titulo ng St. Catherine pabalik sa pangalan mo. Ngunit may isang blankong papel sa ilalim. Tiningnan ni Soledad ang blankong papel. Ano ito? Iyan ang iyong magiging testamento, sabi ni Emilio. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng katotohanan sa mukha ni Soledad. May 1 linggo ka para patunayan sa akin na karapat-dapat kang maging tagapang-alaga ng aking mga lihim. Kung hindi, hahayaan ko si Father Mateo at si Sofia na gawin ang gusto nila sa paaralan mo. At ang blankong papel na yan ang magiging katibayan na kusang loob mong tinalikuran ang lahat ng karapatan mo sa buhay na ito. Bakit mo ginagawa ito, Emilio? Bakit kailangan mo ng isang babaeng katulad ko para sa iyong mga lihim? Humakbang palapit si Emilio
At sa unang pagkakataon, nakita ni Soledad ang isang kislap ng lungkot sa likod ng kanyang matitigas na mata. Dahil ang mga taong nasa paligid ko ay mga buwaya na hinihintay lang ang aking huling hininga. At kailangan ko ng isang taong alam ang halaga ng sakripisyo. Bago pa man mahuli ang lahat, iniwan ni Emilio si Soledad na tulala. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan at ang tunog nito sa bubong ng mansyon ay tila mga yabag ng paparating na panganib. Alam ni Soledad na ang blankong papel na yon ay hindi lang basta pagsubok. Ito ay isang patibong na maaaring maging huling hantungan ng kanyang dignidad. Ang bawat kanto ng mansyon ng mga De Silva ay may mga mata. Sa loob ng 3 araw, naramdaman ni Soledad na ang bawat katulong na naglilimis ng sahig at ang bawat security guard sa labas ng gate ay may iisang misyon. Bantayan ang bawat hininga niya. Sa hapag-almusal, ang tensyon ay tila isang makapal na usok na mahirap hingahan. Si Isabel ay naroon, abala sa kanyang tablet, habang si Franco ay dahan-dahang humihigop ng kape habang nakatitig sa kanya. Si Don Emilio? Wala siya roon. Sabi ng mga katulong, maaga itong umalis para sa isang importante na meeting. Sabi nila, ang mga guro raw ay mahilig sa katahimikan. Pero ikaw, Mrs. Reyes, parang sobrang lalim ng iniisip mo. Puna ni Franco. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na bitag. Baka naman nagpaplano ka na kung paano gagastusin ang allowance na ibibigay ni Papa. Ang katahimikan ko, Franco, ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng laman. Sagot ni Soledad nang hindi inaangat ang tingin sa kanyang pagkain. Minsan, ang pinakamaingay na tao ang siyang may pinakamababaw na bulsa at konsensya. Isang maikling tawa ang lumabas kay Isabel. Huwag mo kaming pang-aralan ng moralidad, Soledad. Alam nating lahat kung bakit ka nandito. Pero baka hindi mo alam. Ang bahay na ito ay hindi mo basta-basta mapapaikot. Papa is old, but he's not stupid. And neither are we. Hindi na sumagot si Soledad. Tumayo siya at lumabas ng dining room. Kailangan niyang makalanghap ng hangin, pero higit sa lahat, kailangan niyang malaman ang totoo. Noong gabing yon, matapos siyang bigyan ni Emilio ng folder, may isang salitang nakita si Soledad na hindi mawala sa kanyang isip. Batangas Expressway, Phase 3. Gamit ang katwiran na bibisita lamang siya sa simbahan upang magdasal, nagawa ni Soledad na mapilit ang driver ni Emilio na ihatid siya malapit sa St. Catherine's Academy. Ngunit hindi sa simbahan siya pumunta. Naglakad siya patungo sa likurang bahagi ng paaralan kung saan ang malawak na lupain ay nagtatapos sa isang bangin na nakaharap sa dagat. Doon, nanigas si Soledad sa kanyang kinatatayuan. May mga lalaking nakasuot ng vest at helmet. May mga dalang tripod at kakaibang gamit sa pagsusukat. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat niya. Sa gitna ng mga lalaking yon, nakatayo si Father Mateo. Ang kanyang kuya ay hindi nakasuot ng abito, kundi isang simpleng polo shirt at may hawak siyang isang malaking blueprint. Sinasabi ko sa inyo, ang boundary ay dapat lumampas sa lumang chapel. Madining na sabi ni Mateo sa mga surveyor. Kapag idineklara itong delikado at kailangang gibain, mas mapapabilis ang bayad ng gobyerno para sa right of way. Pero Father, may mga dokumento pa ang Rome tungkol sa chapel na yan, sagot ng isang surveyor. Huwag ninyong alalahanin ng Rome. Ang titulo ay nasa pangalan ng lokal na parokya at ako ang may pirma doon, kampanteng sagot ni Mateo. Napahawak si Soledad sa isang puno ng mangga para hindi matumba. Ang paaralan na itinayo niya, ang chapel kung saan siya nanalangin ng mamatay ang kanyang asawa, ay hindi lang pala basta kinuha dahil sa utang ni Paolo. Ito ay isang negosyo. Ang St. Catherine ay nakaharang sa itatayong expressway at ang halaga ng lupang yon ay hindi lang 10 milyon, kundi bilyon. At ang sarili niyang kuya ang arkitekto ng pagwasak dito. Sa gitna ng kanyang pagkabigla,
Isang pamilyar na sasakyan ang huminto malapit sa kinaroroonan ni Mateo. Bumaba roon si Sofia, ang kanyang manugang. Nagbeso ang dalawa na tila matagal nang magkasabwat. "Kumusta, Father? Nakaalis na ba ang lola natin patungong mansyon?" Tanong ni Sofia. Ang boses ay puno ng pangungmutya. "Nandun na siya, Sofia. Ligtas na nakakulong sa piling ni Emilio." Sagot ni Mateo. "Siguraduhin niyo lang na hindi siya makakakuha ng anumang impormasyon mula sa matandang yon. Hanggat nananatili siyang asawa ni Emilio, protektado tayo sa anumang investigasyon dahil sa kanyang posisyon." "Huwag kayong mag-alala. Si Paolo ang bahala sa kanya. At kapag nagawa na ang pirmahan sa susunod na linggo, wala nang magagawa ang kahit na sino. Ang St. Catherine ay magiging kasaysayan na lang." Tumalikod si Soledad. Ang kanya mga luha ay tuyo na. Pinalitan ng isang matinding pot na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang pagkakautang ni Paolo ay maaaring totoo. Pero ginamit ito ni Mateo at Sofia para itulak siya sa isang asal na magsisilbing tabing sa kanilang krimen. Nagmamadali siyang bumalik sa sasakyan. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niya si Franco na nakasandal sa pinto ng Mercedes-Benz, pinapanood siya mula sa malayo. Hindi niya alam kung kanina pa ito roon o kung nakita rin nito ang nakita niya. "Mabilis ka palang magdasal, Mrs. Reyes?" sabi ni Franco habang binubuksan ang pinto para sa kanya. "O baka naman, hindi mo nagustuhan ang nakita mo sa altar?" Hindi kumibo si Soledad. Sa loob ng sasakyan, habang pabalik sila sa mansyon, isa lang ang iniisip niya. Ang blankong papel na ibinigay ni Emilio. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Soledad sa kanyang silid. Binuksan niya ang folder at kinuha ang blankong papel. Hindi niya ito pinirmahan. Sa halip, kinuha niya ang isang ballpen at isinulat ang isang pangalan sa pinakaitaas ng papel. Mateo Reyes. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Emilio, dala ang kanyang tungkod. Tumingin siya sa papel na nasa mesa. Pagkatapos ay kay Soledad. "Nakita mo na ba ang totoo?" tanong ni Emilio. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Sagot ni Soledad, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Alam mo na ang expressway na ito ay dadaan sa paaralan ko? Alam mo na kasabot ang kuya ko? Kung sinabi ko sa'yo, maniniwala ka ba? O iisipin mo lang na sinisiraan ko ang tanging pamilyang natitira sa'yo?" Lumapit si Emilio at hinawakan ang balikat ni Soledad. "Ang tanong ko sa'yo, Soledad, na yung alam mo na ang halaga ng lupang yon, ano ang gagawin mo? Hahayaan mo ba silang gibain ang buhay mo o tutulungan mo akong ubusin silang lahat?" Bago pa makasagot si Soledad, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ibaba. Ang boses ni Mateo ay umaalingaw-ngaw sa lobi ng mansyon, galit at naghahanap. "Nasaan ang kapatid ko? Kailangan ko siyang makausap ngayon din." Nagkatinginan si Soledad at Emilio. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagdidilim, tila nagbabadya ng isang unos na wawasak sa lahat ng kanilang kinatatayuan. Mabilis na bumaba si Soledad sa marangyang hagdanan ng mansyon. Sa ibaba, nakita niya si Father Mateo na tila isang haring nawalan ng trono, pabalik-balik sa malawak na lobby habang ang mga anak ni Emilio, sina Isabel at Franco, ay nakamasid ng may halong pangungutya. "Soledad!" sigaw ni Mateo nang makita ang kapatid. Agad itong lumapit at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. "Kailangan mong pirmahan ang karagdagang dokumento para sa parokya. May mga teknikal na pagkakamali sa titulo ng St. Catherine na kailangang ayusin na yan din." Tiningnan ni Soledad ang kamay ng kanyang kuya na nakadiin sa kanyang balat. Ito ang kamay na nagbasbas sa kanya noong bata pa siya. Ang kamay na nag-abot ng ostya sa kanya tuwing linggo. Ngunit ngayon, ramdam niya ang panginginig nito. Hindi dahil sa debosyon, kundi dahil sa takot na mabulgar ang kanyang kasakiman. "Ang teknikal na pagkakamali ba na sinasabi mo, kuya, ay ang tungkol sa expressway na dadaan sa gitna ng altar?" Malamig na tanong ni Soledad. Napatigil si Mateo. Namutla ang kanyang muka at dahan-dahang binitiwan ang braso ni Soledad.
Anong, anong pinagsasabi mo? Huwag na tayong maglokohan sa harap ng mga De Silva. Patuloy ni Soledad, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong lobby. Alam ko na ang halaga ng lupa. Alam ko na ang planong paggibain ng paaralan para sa bilyon-bilyong bayad pinsala ng gobyerno. At alam ko na, balak ninyong itira sa akin ng abo habang kayo ni Sofia ang kukuha ng ginto. Lapastangan ka! Akmang itataas ni Mateo ang kanyang kamay. Ngunit isang malakas na tunog ng tungkod ang pumigil sa kanya. Sa pamamahay ko, Father Mateo, ang mga kamay ay ginagamit sa pagdarasal, hindi sa pananakit ng aking asawa. Wika ni Emilio mula sa itaas ng hagdan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may autoridad na hindi matatawaran. Umalis ka na. Ang mga dokumentong hinahanap mo ay wala na sa kapangyarihan ni Soledad. Ngayon, siya ay isang De Silva. At ang anumang pag-aari niya ay protektado ng aking mga abogado. Wala nang nagawa si Mateo, kundi ang lumabas ng padabog. Ngunit bago siya makaalis, nagpakawala siya ng isang huling babala. Tandaan mo ito, Soledad. Ang biyayang tinatamasa mo ngayon ay galing sa dumi. Pagsisisihan mo ang pagtalikod sa iyong pamilya. Nang tumahimik ang mansyon, napansin ni Soledad ang biglang pag-ubo ni Emilio. Isang malalim at tuyong ubo na tila nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang bag. Namutla ang matanda at napakapit sa rehas ng hagdan. Don Emilio! Mabilis na dinaluhan siya ni Soledad. Tinulungan niya ang matanda na makabalik sa kanyang study room. Nang mailapag niya ito sa malambot na upuan, nakita ni Soledad ang bahid ng dugo sa panyo ni Emilio. Sa loob ng silid na yon, sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara, nawala ang imahe ng makapangyarihang bilyonaryo. Ang natira ay isang matandang lalaking hapong-hapo sa laban ng buhay. Huwag kang tumawag ng doktor, bulong ni Emilio habang hinahabol ang hininga. Ang mga anak ko, hinihintay lang nilang malaman na malapit na ako mamatay para simulan ang paghahati-hati sa aking bangkay. Habang kumukuha ng tubig si Soledad, ang kanyang paningin ay nahulog sa isang nakabukas na safe sa likod ng desk ni Emilio. Doon, nakita niya ang isang lumang litra, isang kupas na larawan ng isang dalagang nakasuot ng uniforme ng guro. Nanlaki ang mga mata ni Soledad. Siya yun! Nung 20 taong gulang pa lamang siya. Bakit meron kang larawan ko, Emilio? Uminom ng tubig ang matanda at sumandal. Akala mo ba ay nagkataon lang ang lahat? Soledad, 40 taon ang nakalipas. Bago ka pa naging asawa ni Reyes, ako ang lalaking nagpadala ng mga liham sa'yo na kailanman ay hindi mo natanggap. Ang kuya mong si Mateo, siya ang kumuha ng mga liham na yon. Sabi niya sa akin, pumasok ka na sa kumbento. Sabi niya sa'yo, kinalimutan na kita. Nabitawan ni Soledad ang baso. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na muling nagwasak sa kanyang mundo. Ang buong buhay niya ay itinayo sa isang kasinungalingan ng kanyang sariling kapatid. Kaya kita pinakasalan na yon, patuloy ni Emilio. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi para maging dekorasyon, kundi dahil alam kong ikaw ang tanging tao na may sapat na integridad para hawakan ang aking legacy. Gusto kong gamitin mo ang pangalan ko para bawiin ang lahat ng kinuha sa iyo ni Mateo. Pinuksan ni Emilio ang isang drawer at inilabas ang isang makapal na folder tungkol kay Sofia. Hindi lang si Mateo ang kaaway mo. Ang maluga mo si Sofia ay may malaking utang sa mga illegal na kasino. Ginagamit niya si Paolo para makuha ang lupa ng paaralan at pambayad sa kanyang mga utang. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Tumingin si Emilio ng diretso sa mga mata ni Soledad. Bago pa man mabaon sa utang si Paolo, bago pa man maisipan ni Sofia ang planong ito, ang kuya man si Mateo ang unang lumapit sa akin. Ibinenta niya na sa akin ang opsyon sa lupa ng St. Catherine 6 na buwan na ang nakakaraan. Ginamit niya lang ang kasalanan ni Paolo para pilitin kang sumunod nang hindi ka nagtatanong. Nanginig ang buong katawan ni Soledad. Ibig mong sabihin,
Kahit hindi nagkasala si Paolo, ibebenta pa rin ni Mateo ang paaralan? Oo, sagot ni Emilio. Dahil sa kanya, ang St. Catherine ay hindi isang banal na lugar. Ito ay isang premyo na matagal na niyang ipinagpalit sa Diyos ng salapi. Sa sandaling yon, ang huling hibla ng pagmamahal ni Soledad para sa kanyang kapatid ay tuluyang naputol. Ang hiya na palaging ibinabato sa kanya ni Mateo ay wala palang halaga kumpara sa dumi ng sarili nitong kaluluwa. Anong gusto mong gawin ko, Emilio? Ang blankong papel na ibinigay ko sa iyo, itinuro ni Emilio ang mesa. Gusto kong isulat mo doon ang iyong unang utos bilang Mrs. De Silva. Isang utos na yanik sa pundasyon ng parokya ni Mateo. Kinuha ni Soledad ang ballpen, ngunit bago siya makapagsulat, isang mabilis na katok ang narinig. Pumasok si Franco, may dalang tablet at isang kakaibang ngiti. Papa? Mrs. Reyes, baka gusto ninyong makita ang balita, sabi ni Franco. May sulog na nagaganap na yon sa St. Catherine's Academy. Sa lumang records room kung saan nakatago ang lahat ng orihinal na titulo. Halos himatayin si Soledad sa narinig. Ang digmaan ay hindi na lamang nasa loob ng mansyon. Sinimulan na nilang sunigan ang kanyang buhay. Ang amoy ng sunog na papel at lumang kahoy ay tila lason na humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Pagdating ni Soledad sa St. Catherine's Academy, ang usok ay pumapaikot pa rin sa tila kalansay na ng records room. Ang silid na iyon na naglalaman ng 40 taon ng kasaysayan, diploma ng libu-libong bata at ang orihinal na kasunduan ng lupa ay naging abo na. Wala na, Nay. Wala na tayong maililigtas. Napalingon si Soledad. Sa ilalim ng isang puno ng nara, nakaupo si Paolo. Madungis ang mukha at nanginginig ang mga kamay. Sa tabi nito ay nakatayo si Sofia. Hawak ang isang mamahaling payong habang nanonood sa mga bumbero na nagliligpit ng kanilang mga hose. Nasaan ang mga titulo, Paolo? Ang mga lumang blue book ng lolo mo? Tanong ni Soledad. Ang kanyang boses ay paos sa galit at pait. Mama, stop being so dramatic. Singit ni Sofia. Humakbang siya nang may tunog ng mamahaling tahong sa basang semento. It's a tragedy, yes. Isang aksidente dahil sa lumang wirings. But look at the bright side. Ngayon, wala nang magiging abala sa pag-reconstruct ng property para sa expressway. Mas mabilis na ang bayad pinsala. Aksidente? Milapitan ni Soledad ang manugang. Isang gabi matapos kong malaman ang tungkol sa expressway, biglang masusunog ang tanging silid na may hawak ng katotohanan. Sofia, hindi ako tanga. Ngumiti si Sofia, isang ngiting kasing talas ng labaha. Kahit hindi ka tanga, Mama, wala kang magagawa. Dahil sa mga bagong digital records na hawak ni Father Mateo sa parokya, ang lumabas na may-ari ng lupang ito ay ang kumpanya ko, Ag-SR Development. At ang perang makukuha rito? Yon ang magliligtas sa anak mong si Paolo sa mga utang niya sa kasino. Nay, please! Hayaan mo na! Bulong ni Paolo, hindi makatingin sa ina. Sabi ni Sofia, kapag nakuha na namin ang pera, aalis na kami ng bansa. Hindi mo na kailangan magtiis kay Don Emilio. Magtiis? Natawa si Soledad ng may halong pait. Paolo, ang pagtitiis ko sa bahay na yon ay walang-wala kumpara sa sakit na makita kang nagiging kasabot ng mga taong sumusunog sa sarili mo tahanan. Dito na nagbago ang anyo ni Sofia. Nawala ang mapagkunwaring galang at lumabas ang tunay na halimaw. Kinuha niya ang kanyang tablet at ipinakita ang isang dokumento kay Soledad. Ito ang huling warning ko sa iyo, Soledad Reyes de Silva, mariing sabi ni Sofia. May pirma na rito ni Paolo bilang architect at co-owner. Ang kailangan na lang ay ang waiver mo bilang dating headmaster na napapatunay na ang school ay wala ng kapasidad na mag-operate dahil sa sunog. Pirmahan mo ito ngayon din. At kung hindi, hamon ni Soledad. Mula sa anino ng school bus, lumabas ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Kung hindi ka papayag, Mama, may mga saksi kami nakakita kay Paolo na lumalabas sa records room 5 minuto bago magsimula ang apoy.
Bulong ni Sofia. Ang boses ay tila ahas na bumubulong sa tenga ni Soledad. Arson, pagset ng sunog ng sadya. Yon ang isasampa ko sa kanya. At sa pagkakataong ito, kahit ang pera ni Don Emilio, hindi siya maililigtas sa kulungan. Nanlamig ang buong katawan ni Soledad. Tumingin siya kay Paolo na ngayon ay nakaluhod na sa lupa, umiiyak na parang bata. Ang sarili niyang manuga ay handang itapon ang sarili nitong asawa sa kulungan para lamang makuha ang bilyon-bilyong halaga ng lupa. Pati ang asawa mo? Gagamitin mo? Tanong ni Soledad halos hindi makapaniwala. He's an investment, Mama. At ang investment, kapag hindi nakapakipakinabang, itinatapon. Sagot ni Sofia nang walang katiting na emosyon. Pirmahan mo na ang waiver, na yon din. Kinuha ni Soledad ang ballpen na inabot ni Sofia. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Nararamdaman niya ang pressure ng dalawang pulis na nakatayo sa likuran niya. Tila, wala na siyang takas. Ang St. Catherine ay abo na, at ang kanyang anak ay nakatali sa leeg ng isang babaeng walang kaluluwa. Ngunit sa sandaling itatamanan niya ang dulo ng ballpen sa papel, naalala ni Soledad ang mukha ni Emilio noon gabi bago ang sunog. Ikaw ang tanging tao na may sapat na integridad. Bawiin mo ang lahat ng kinuha sa'yo. Biglang binitawan ni Soledad ang ballpen. Tumingin siya ng diretso kay Sofia. Gawin mo, sabi ni Soledad. Ang boses ay matatad at malakas. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Sofia. Ipakulong mo si Paolo. Sige, kung siya ang sumunog sa paaralang ito, nararapat lang siyang mabulok sa rehas. Sigaw ni Soledad habang nakatitig sa anak. Paolo, sige, tumingin ka sa akin. Handa ako makita ka nakaposas kaysa makita-kitang buhay. Pero kaluluwa mo naman ang sunog. Mama, nabubuang ka na ba? Bulyaw ni Sofia. Hindi, Sofia. Ngayon lang ako nagising. Sagot ni Soledad. Dahil habang pinoprotektahan ko ang anak ko sa kanyang mga kasalanan, lalo niyo lang siyang ginagawang halimaw. Hahayaan ko ang batas ang humusga sa kanya. At kapag nilitis na ang arson na sinasabi mo, sisiguraduhin ko ang isasama kita sa investigasyon bilang utak ng lahat. Namutla si Sofia. Hindi niya inaasahan na itataya ni Soledad ang kaisa-isang anak nito. Ang barahang hawak niya, ang pagmamahal ng ina, ay biglang nawala ng halaga. Mga officer, tawag ni Sofia sa mga pulis. Damputin niyo na ang lalaking yan. Ngunit bago makalapit ang mga pulis, isang itim na SUV ang huminto sa gitna ng field. Bumaba roon si Franco de Silva, kasama ang isang lalaking nakabarong na may hawak na briefcase. Sandali lang, wika ni Franco, may dalang mapang-asar na ngiti. I'm sorry to interrupt this family drama, but I am here representing the De Silva Law Firm. Lumapit ang abogado kay Sofia. Mrs. Sofia Reyes, ang mga pulis na tinatawagan mo ay nasa ilalim ng investigasyon ng aming opisina dahil sa ulat ng pakikipagkunsaba sa mga illegal land developers. And as for the fire, itinaas ni Franco ang kanyang cellphone. My drones were flying over this area tonight for a soil survey. I have high-definition footage of your men, not Paolo, entering that room with gasoline containers. Paolo was just there trying to stop them, although he failed miserably. Namilog ang mga mata ni Sofia. Napasandal siya sa kanyang sasakyan habang ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Milingon ni Franco si Soledad. Mrs. Reyes, o dapat ko bang sabihing Mama? Pinapapunta ka na ni Papa sa ospital, ngayon din. Bakit? Anong nangyari kay Emilio? Kaba na tanong ni Soledad. He had another attack, pero bago siya mawala ng malay, may iniwan siyang mensahe para sa iyo. Seryosong sabi ni Franco. Ang blankong papel na ibinigay niya sa iyo? Hindi yon para sa testamento mo. Yon ang magsisilbing warrant of arrest para kay Father Mateo. Napaatras si Soledad. Ang laban ay hindi patapos. Sa kabila ng abo ng St. Catherine, may mas malaking apoy pa ang sisiklab. Isang apoy na susunog sa pinakamataas na tor ng simbahan ni Mateo.
Ang amoy ng antiseptic at ang nakakabinging katahimikan ng intensive care unit ay malayong-malayo sa malagablab na apoy na iniwan ni Soledad sa St. Catherine's Academy. Sa loob ng VIP room, ang tanging tunog na naririnig ay ang ritmo ng heart monitor. Isang mechanical na paalala na ang buhay ni Don Emilio ay nakatali na lamang sa mga kable at tubo. Hindi ka dapat narito. Baka isipin ng mga tao na hinihintay mo na rin ang huling hininga ni Papa. Hindi lumingon si Soledad. Alam niyang si Isabel ang nasa pintuan. Ang panganay na anak ni Emilio ay nakatayo doon, suot ang isang itim na designer dress, tila isang pransesa na nagluluksa kahit hindi pa namamatay ang hari. Isabel, ang galit mo sa akin ay hindi makakatulong sa paggaling ng iyong ama. Mahinahong sagot ni Soledad habang inaayos ang kumot ni Emilio. Respeto? Iyan ba ang tawag mo sa pagpapakasal sa isang matandang malapit ng mamatay para lang iligtas ang paaralan mong abo na ngayon? Lumapit si Isabel. Ang takong ng kanyang sapatos ay tumutunog sa malinis na sahig. Sabi ni Father Mateo, ginamit mo ang utang na loob ni Papa sa'yo noong kabataan ninyo para akitin siya. You're a gold digger in a teacher's uniform. Tumingin si Soledad kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitimpi. Ang kuya ko, si Father Mateo, ang nagsabi sa'yo niyan? Oo, at huwag mong itatangi. Alam namin ang tungkol sa mga sulat na itinago niya. Akala mo ba ay bayani si Papa? Pinakasalan ka lang niya dahil sa guilt. Bago pa makasagot si Soledad, isang mahinang ungol ang narinig mula sa kama. Dahan-dahang iminulat ni Emilio ang kanyang mga mata. Kahit hapong-hapo, may lino pa rin ang kanyang paningin. Isabel, lumabas ka muna! Bulong ni Emilio, ang boses ay tila gas-gas na papel. Pero Papa, lumabas ka! Padabog na lumabas si Isabel, iniwan ng mag-asawa sa gitna ng malamig na silid. Humawak si Soledad sa kamay ni Emilio. Ang balat nito ay malamig, tila unti-unti nang nawawala ng init ng buhay. Soledad! Patawad! Sabi ni Emilio. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. 40 taon! 40 taon kitang hinanap sa bawat mukha ng babaeng nakilala ko. Emilio, huwag mo nang isipin ang nakaraan. Magpahinga ka na lang. Hindi. Kailangan mong malaman ang totoo bago ako mawala ng lakas. Pinilit ni Emilio na umupo ng bahagya. Nung kabataan natin, nung akala mo ay iniwan kita ng walang pasabi, hindi ako ang umalis. Si Mateo, ang kuya mo, siya ang kumuha ng ang ibinigay ko para sa pag-aaral mo. Sinabi niya sa akin na nagpakasal ka na sa iba dahil sa pera. At sinabi niya sa'yo na ako ay nakabuntis ng iba, kaya ako napakalayo-layo. Napatigil ang mundo ni Soledad. Ang sakit ng nakaraan, ang sugat na inakala niyang hilong na ay muling bumukas. Ang kanyang buong buhay, ang 40 taon ng pagsisilbi sa simbahan at sa paaralan ay itinayo sa pundasyon ng isang kasalan ng ginawa ng sarili niyang dugo. Bakit niya gagawin yon? Kapatid niya ako. Hikbi ni Soledad. Dahil kailangan niya ng isang santong kapatid para mapabilis ang pag-angat niya sa hierarchy ng simbahan. Paliwanag ni Emilio. Kailangan kanyang kontrolin. Ang pagpapakasal mo kay Reyes, ang namayapa mong asawa, ay plano rin niya. Si Reyes ay may malaking atraso kay Mateo at ang kasal ninyo ang naging kabayaran. Ginamit kanya bilang pambayad utang Soledad noon pa man. Napahagulgol si Soledad sa tabi ng kama. Hindi niya maisip na ang lalaking nagtuturo ng pag-ibig sa kapwa tuwing linggo ay siya palang hayop na sumira sa kanyang pagkakataong lumigaya. Ang debosyong ibinigay niya kay Mateo ay naging isang kadena na nagkulong sa kanya sa loob ng 4 na dekada. Ang blankong papel, Soledad, muling pagsasalita ni Emilio, ang kanyang pag-inga ay bumibilis. Tingnan mo, sa ilalim ng liwanag. Kinuha ni Soledad ang papel na palagi niyang dala. Iniharap niya ito sa liwanag ng hospital monitor. Doon, nakita niya ang mga bahid ng watermark na hindi mapapansin sa unang tingin.
isang selyo ng Vatican at ang pirma ni Mateo na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Ano ito? Iyan ang orihinal na dokumento ng donasyon ng lupa ng Saint Catherine. Ubo ni Emilio. Ibinigay yan ng Rome para sa mga mahihirap, hindi para sa parokya. Pero binura ni Mateo ang mga detalye gamit ang chemical para magmukhang blanco at magamit niya sa sarili niyang transaksyon. Yan ang ebidensya na ang lupa ay hindi kailanman naging kanya. He's been laundering church property for years. Nanginginig ang mga kamay ni Soledad habang hawak ang papel. Ito ang kanyang alas. Ito ang dokumentong wawasak sa Tor ng kasinungalingan ni Mateo. Itago mo yan, mahinang sabi ni Emilio. Huwag mong ipakita kahit kanino, lalo na kay Franco o Isabel. Ang mga anak ko, may mga sarili rin silang plano. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse para sa regular na check-up. Ngunit napansin ni Soledad ang kakaibang kilos nito. Hindi ito tumitingin sa kanya, at ang paraan ng paghawak nito sa syringe ay tila hindi sanay. Mrs. De Silva, kailangan ko pong bigyan ng sedative ang pasyente, sabi ng nurse sa isang boses na pilit na pinapakalma. Tumingin si Soledad sa ID ng nurse, Maria Santos. Pero nang muling tumingin si Soledad sa monitor, nakita niya ang refleksyon ng nurse sa salamin ng bintana. May itinatago itong cellphone sa kanyang bulsa na naka-on ang speaker. May nakikinig sa kanila. Sandali lang, Miss Santos. Pigil ni Soledad. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matapang na headmaster. Bago mo iturok yan, maari mo bang tawagin ang attending physician? Gusto ko munang malaman kung para saan ang gamot na yan. Namutla ang nurse. Standard procedure po ito, ma'am. Ang standard procedure ay ang sumagot ng maayos sa asawa ng pasyente. Tumayo si Soledad at humarang sa gitna ng nurse at ni Emilio. Franco? Isabel? Alam ko nakikinig kayo. Kung gusto ninyong patayin ang ama ninyo, gawin ninyo ng harap-harapan. Huwag ninyong gamitin ang isang inosenteng nurse para sa dumi ninyo. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Maya-maya pa, narinig ni Soledad ang isang tawa mula sa labas ng pinto. Pumasok si Franco, dala ang kanyang tablet. Ang mukha ay walang bakas ng pagkahiya. Ang galing mo talaga, Mama Soledad. Palakpak ni Franco. Masyado kang matalas para sa isang matandang guro, pero huli na ang lahat. Habang nag-e-emote kayo ni Papa rito, si Father Mateo ay nasa munisipyo na. Ang blankong papel na hawak mo, isang piraso lang yan ng puzzle. Ang totoong dokumento, ang may pirma mo nung gabi ng kasal, yun ang gagamitin nila para ideklara na ang lupa ay pagmamay-ari na ng expressway project. Numiti si Soledad, isang niting puno ng pait at tapang. Itinaas niya ang papel na hawak niya. Nagkakamali ka, Franco. Ang papel na ito ay hindi piraso ng puzzle. Ito ang lason na tatapos sa inyong lahat. At kung sa tingin ninyo ay tapos na ako, simulan nyo ng magdasal. Dahil ang Soledad na tinitingnan ninyo ngayon ay hindi na ang guro na inakala ninyong madaling saktan. Cliffhanger. Isang malakas na alarm ang tumunog mula sa monitor ni Emilio. Ang nurse ay biglang tumakbo palabas at si Franco ay napanghisi habang tinitingnan ang dahan-dahang paghinto ng puso ng kanyang ama. Sa gitna ng kaguluhan, may isang boses na narinig si Soledad mula sa hallway. Ang boses ni Father Mateo na dumarating para sa huling basbas. Ang nakakakabing-ing tunog ng flatline mula sa monitor ay tila isang kampana ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong ICU. Sa isang saglit, ang silid ay napuno ng mga doktor at nurse na mabilis na kumilos para i-revive si Don Emilio. Itinulak si Soledad palayo sa kama, habang si Franco at Isabel ay nakatayo sa isang sulok, hindi mababakas ang lungkot sa kanilang mga mukha. Sa halip ay isang madilim na pag-aabang. Tabi! Kailangan namin ng space! Sigaw ng isang doktor. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto at tumasok si Father Mateo.
Suot ang kanyang itim na abito at may dalang banal na langis, naglalakad siya ng may dahan-dahan, tila isang anghel ng sundo na handang kunin ang huling hininga ng matanda. Soledad, lumabas ka muna. Hayaan mong bigyan ko si Don Emilio ng huling basbas. Wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring kapayapaan. Huling basbas o huling pagkakataon para masigurong wala na siyang sasabihin sa akin? Sagot ni Soledad, mahigpit ang hawak sa folder na naglalaman ng watermark na dokumento. Hindi sumagot si Mateo. Nilapitan niya ang kama ni Emilio habang patuloy ang mga doktor sa pag-shock sa dibdib ng matanda. Sa gitna ng kamatayan, ang katotohanan ay wala ng halaga, Soledad. Ang mahalaga na lang ay kung ano ang maiiwan sa mga nabubuhay. Lumingon si Mateo kay Franco at Isabel, isang mabilis na palitan ng tingin na hindi nakaligtas sa paningin ni Soledad. Noon niya napatunayan, hindi lang ang sarili niyang pamilya ang kasabot ni Mateo. Maging ang mga anak ni Emilio ay nakikipaglaro sa demonyo para sa mabilis na mana. Isuko mo na ang papel, Soledad. Bulong ni Mateo habang nakayuko sa tapat ng monitor. Kunwari ay nadarasal. Alam kong hawak mo ang dokumento ng Vatican, wala kang mapapala dyan. Ang pirma mo sa kasal at ang waiver na pinirmahan ni Paolo kanina sa munisipyo ang mas matimbang sa batas ng tao. Waiver? Anong waiver? Kaba na tanong ni Soledad. Ngumiti si Mateo, isang ngiting hindi kalanman dapat makita sa mukha ng isang pare. Habang narito ka, pinapirma ni Sofia si Paolo ng isang affidavit na nagpapatunay na ikaw ay dumaranas ng early onset dementia. Na ang lahat ng sinasabi mo tungkol sa korupsyon sa lupa ay bunga lamang ng iyong sakit. Sino ang maniniwala sa isang matandang ulyanin laban sa isang kagalang-galang lapare at sa sarili niyang anak? Naramdaman ni Soledad ang pag-ikot ng mundo. Ginamit nila si Paolo para sirain ang kanyang kredibilidad. Ang kanyang sariling anak ang nading huling pako sa krus na ipinapasan sa kanya. "Doktor, stable na po ang vitals!" Sigaw ng isang nurse. Bumalik ang tibok ng puso ni Emilio, ngunit nanatili itong mahina. Ang mga doktor ay nagsimulang magligpit at sa pagkakataong yon, muling naging pribado ang silid. Lumapit si Franco kay Soledad. Ang mukha ay tila isang buhayang nananabik. "Ibigay mo na ang folder, Mama. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo." Sa labas ng pintong ito, may mga tauhan na kami ng barangay at social worker. Dadalhin ka nila sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Doon, ligtas ka at malayo sa aming mga negosyo. Tumingin si Soledad kay Emilio na natutulog na ngayon, pagkatapos ay kay Mateo na tila naghihintay ng kanyang pagsuko. Isang luhang mainit ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng pagpapaalam sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. "Mateo, alam mo ba kung bakit puti ang buhok ko?" Tanong ni Soledad. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. "Dahil sa loob ng 40 taon, bawat hibla nito ay sumasagisag sa pasensya ko sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayong gabi, wala na akong pasensya. Ang tanging natitira sa akin ay ang tungkulin kong ilantad ang bulok sa loob ng simbahan mo." Biglang kinuha ni Soledad ang kanyang cellphone mula sa bulsa. "Anong gagawin mo?" Tanong ni Franco, akmang aagawin ang phone. "Naka-livestream ako sa Facebook page ng St. Catherine's Alumni Association simula na pumasok si Father Mateo." Pagbubunyag ni Soledad. 10,000 dating estudyante, guro, at magulang ang nakikinig sa pag-amin ninyo tungkol sa demensya, sa pagpeke ng dokumento, at sa pagmamanipula kay Paolo. "Mateo, hindi mo lang ako nilihiman. Nilihiman mo ang buong bayan." Namutla si Mateo. Mabilis niyang kinuha ang sariling phone at doon niya nakita ang libo-libong comments na nagagalit, nagmumura at naghahanap ng husti siya para sa kanilang Ma'am Soledad. "Patayin mo yan!" Sigaw ni Isabel. Susugurin sana si Soledad, ngunit hinarangan siya ni Franco na biglang natakot sa legal na implikasyon. "Huli na," sabi ni Soledad, "at may isa pa kayong hindi alam. Ang papel na watermark na hawak ko,
Hindi lang ito ebidensya ng korupsyon. Ito ay ang orihinal na last will and testament ni Emilio na ginawa niya sa Rome 5 taon na ang nakalilipas. At dito, nakasaad na ang sinumang anak niya na magtatangkang kumuha ng buhay niya o magpakita ng hindi katapatan ay otomatikong mawawalan ng mana. Napatingin si Franco at Isabel sa isa't isa. Ang kanilang alyansa ay biglang nagbitak-bitak dahil sa takot at sakim. Mateo, ang basbas na ibinibigay mo ay hindi para kay Emilio. Wika ni Soledad habang naglalakad patungo sa pinto. Bitbit ang kanyang danggal at ang folder. Yan ay para sa sarili mong libing. Dahil bukas, wala nang maniniwala sa bawat salitang lalabas sa bibig mo. Paglabas ni Soledad sa ICU, bumungad sa kanya ang kislap ng mga camera at ang mga reporter na kanina pa pala tinawagan ni Emilio bago ito mawala ng malay. Ngunit sa dulo ng hallway, nakita ni Soledad si Paolo, nakatayo sa tabi ni Sofia, hawak ang mga dokumentong ginamit nila laban sa kanya. Ang mata ng mag-ina ay nagtagpo. Sa sandaling yon, may isang katotohanang lumabas. Isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sunog o korupsyon. Sa labas ng ospital, ang ulan ay tila mga luhang naghuhugas sa dumi ng lansangan. Ngunit para kay Soledad, ang bawat patak nito ay tila paalala na tumatakbo ang oras. Hawak niya sa kanyang dibdib ang folder na ibinigay ni Emilio, ang kanyang tanging sandata sa gitna ng digmaang ito. Ma'am Soledad, saan tayo pupunta? Delikado na po sa labas. Tanong ni Mang Tino, ang matapat na driver ni Emilio na nanatiling nasa panig ng matanda. Sa St. Catherine, Tino. Sa chapel. Maikling sagot ni Soledad. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Hindi na siya ang biktimang nagmamakaawa. Siya na ang, Ma'am Soledad, na handang itama ang mali. Gaano man ito kasakit. Pagdating sa paaralan, ang amoy ng abo ay nananatiling nakalutang sa hangin. Ang records room ay isa na lamang itim na butas sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang lumang chapel, ang puso ng St. Catherine, ay nananatiling nakatayo, tila isang piping saksi na tumangging mamatay sa sunog. Pumasok si Soledad sa loob ng madilim na kapilya. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa kidlat na paminsan-minsang bumubura sa dilim. Naglakad siya patungo sa altar. Ang kanyang mga hakbang ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nay? Napatigil si Soledad. Mula sa likod ng isang post, lumabas si Paolo. Ang kanyang anak ay mukhang basang sisiw, puno ng putik ang pantalon at ang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Nay, anong ginagawa mo rito? Sabi ni Sofia, wag na raw akong lalapit sa'yo dahil baka madamay ako sa kaso mo. Nanginginig na sabi ni Paolo. Hinarap ni Soledad ang kanyang anak. Paolo, sa buong buhay ko, tinuruan kitang gumuhit ng mga gusali na may matibay na pundasyon. Pero bakit ang sarili mong pagkatao hinayaan mong gumuho sa isang ihip lang ng maling babae? Patawad po, Nay. Takot akong mawala ang lahat. Nawala na ang lahat, Paulo. Ang paaralan, ang dangal mo, ang tiwala ko, nasunog na silang lahat. Ang tanging itinatayo mo na lang ngayon ay ang sarili mong kulungan. Lumapit si Soledad at hinawakan ang mukha ng anak. Andito ka ba para tulungan ako? O para ibigay muli ang huling ebidensya kay Mateo? Hindi nakasagot si Paolo. Yumuko siya at sa sandaling yon, alam ni Soledad na ang kanyang anak ay nasa gitna pa rin ng pagpapasya. Ngunit hindi na siya maghihintay. Nilapitan ni Soledad ang bulto ng sanktuaryo, ang lugar kung saan nakatayo ang bulto ng Birheng Maria. Naalala niya ang watermark sa papel ni Emilio. Ang selyo ng Vatican ay nakatapat sa isang particular na uket sa ilalim ng bulto. Ginamit niya ang lumang susi na palagi niyang suot sa kanyang kwintas. Sa isang malakas na pagpihit, narinig ang isang mechanical na tunog. Isang maliit na bahagi ng sahig sa ilalim ng altar ang bumukas. Doon, nakatago ang isang kahon na yari sa nara, balot ng makapal na alikabok, lunit hindi man lang nadaplisan ng apoy. Sa loob ng kahon ay ang libro de cargo,
Ang orihinal na titulo at talaan ng lupa mula pa noong panahon ng Kastila na nagpapatunay na ang lupang ito ay donasyon para sa edukasyon at hindi kailanman maaaring ibenta o gamitin sa komersyal na layunin nang walang pahintulot mula sa Vatican. Ito na yon, bulong ni Soledad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ito ang wawasak sa pangarap nilang expressway. Ibigay mo sa akin yan, Soledad. Isang boses ang bumalot sa kapilya. Sa pintuan, nakatayo si Father Mateo, kasama si Sofia at ang 2 pulis na kanina pa sumusunod sa kanila. Ang abito ni Mateo ay basang-basa at ang kanyang mukha ay tila isang demonyong wala ng balat kayo. Mateo, sa loob ng bahay ng Diyos, magagawa mo pa ring magnakaw? Tanong ni Soledad. Mahigpit na yakap ang lumang libro. Ang Diyos ay nasa panig ng mga natatagumpay, Soledad. Ang lupang yan ay kailangan ng bayan para sa pag-unlad. Ang ginagawa mo ay pagharang sa kinabukasan. Sigaw ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Kinabukasan ng bulsa mo o kinabukasan ng mga kasino ni Sofia? Bulyaw ni Soledad. Nilinggo ni Mateo si Paolo. Paolo, kunin mo ang libro sa nanay mo. Gawin mo ito para sa kinabukasan mo. Kapag nakuha natin ang expressway project, magiging pinakamayamang arkitekto ka sa bansa. Hindi mo na kailangang magtago sa saya ng nanay mo. Tumingin si Sofia kay Paolo nang may mapaninlang ng ngiti. Love, go on, kunin mo na. Isang hakbang na lang, malaya na tayo sa lahat ng utang mo. Naglakad si Paolo patungo kay Soledad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa libro, at pagkatapos ay sa sakim na mukha ni Sofia. Nay, ibigay mo na po, bulong ni Paolo. Paolo, kapag ibinigay ko ito, hindi lang lupa ang ibinibigay mo. Ibinibigay mo ang huling piraso ng kaluluwa mo sa kanila. Sabi ni Soledad, ang luha ay nagsisimulang pumatak. Piliin mo ako, anak. Sa unang pagkakataon, piliin mo ang katotohanan. Huminto si Paulo sa harap ni Soledad. Inabot niya ang libro. Isang matinding katahimikan ang gumalot sa kapilya. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Cliffhanger. Biglang hinablot ni Paolo ang libro. Ngunit sa halip na ibigay ito kay Mateo, tumakbo siya patungo sa kabilang pinto ng kapilya. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng banal na lugar at isang katawan ang gumagsak sa marmol na sahig. Ang boses ni Soledad ay tila isang matalas na hiyaw na bumasag sa kabanalan ng kapilya. Ang usok mula sa dulo ng baril ay humalo sa amoy ng lumang insenso. Sa gitna ng marmol na sahig, dahan-dahang bumagsak si Paolo, yakap-yakap pa rin ang libro de cargo sa kanyang dibdib. Isang mansa ng pulang dugo ang mabilis na kumalat sa kanyang puting kamiseta. Paolo! Anak! Halos gumapang si Soledad patungo sa kanyang anak. Hindi pinapansin ang banta ng baril mula sa kamay ng isa sa mga lalaking dala ni Sofia. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak lamang ng chalk at libro, ay ngayon ay puno na ng dugo ng sarili niyang anak. Ang libro, Nay? Hiningal na bulong ni Paolo. Ang boses ay unti-unti nang humihina. Inabot niya ang madungis na aklat kay Soledad. Itago mo. Huwag mong ibibigay. Lapastangan! Sigaw ni Father Mateo. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Hindi ko gustong mangyari ito. Sabi ko kukunin lang ang libro. Bakit kayo nagpaputok? Dahil ang bagal ninyo, Father! Bulyaw ni Sofia. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagkatao, tanging ang lason ng pagkamuhi. Ngayong may binaril na kayo, wala na tayong balikan. Kunin niyo ang libro sa matandang yan. At mangsusugod ang mga tauhan ni Sofia. Ngunit tumayo si Soledad. Ang kanyang hitsura ay tila isang inang leon na handang mamatay para sa kanyang kaisa-isang anak. Hawak niya ang libro sa kaliwang kamay at ang krus sa kanyang kwintas sa kanang kamay. Sige, lumapit kayo! Sigaw ni Soledad, ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa galit na hindi matatawaran. Pumatay na kayo ng bata sa loob ng simbahan. Ituloy niyo na ang pagiging demonyo ninyo. Pero tandaan niyo,
Habang humihinga ako, hindi niyo mahahawakan ang titulong ito. Sa gitna ng tensyon, narinig ang papalapit na wang-wang ng mga pulis. Namutla si Sofia. Father, kailangan umalis na tayo. Ang mga tauhan ni De Silva paparating na. Paano ang kapatid ko? Paano ang pamangkin ko? Tanong ni Mateo, tila ngayon lang nagising sa katotohanang binaril ang sarili niyang dugo. Iniwan mo na sila nung araw na ipinatpalit mo sila sa pera. Bulyaw ni Sofia bago siya tumakbo palabas ng kapilya, kasunod ang kanyang mga tauhan. Naiwan si Mateo, nakatayo sa gitna ng dilim, tinitingnan ang duguang kapatid at pamangkin. Akma siyang lalapit para humingi ng tawad, ngunit itinaas ni Soledad ang kanyang kamay, ang kamay na puno ng dugo ni Paolo. "Huwag kang lalapit, Mateo," malamig na sabi ni Soledad. "Ang basbas mo ay lason. Umalis ka na bago ko makalimutang magkapatid tayo." Nang makaalis si Mateo, mabilis na dumating ang mga medical team na pinadala ni Franco. Isinakay si Paolo sa ambulansya habang si Soledad ay nanatiling nakahawak sa kamay ng anak. Ngunit bago pa man sila makalayo sa paaralan, isang barikada ng mga sasakyan ang humarang sa kanila. Hindi ito ang mga pulis ni Franco. Ito ay mga tauhan mula sa Department of Social Welfare at isang grupo ng mga armadong gwardiya na may dalang kautusan mula sa korte. "Mrs. Soledad Reyes de Silva?" Tanong ng isang babaeng nakauniporme. Ang muka ay seryoso at walang emosyon. "Kami ay may kautusan mula sa Regional Trial Court. Batay sa affidavit na isinumit ni Father Mateo Reyes at ng iyong manugang na si Sofia, ikaw ay idinedeklarang mentally incapacitated at banta sa iyong sarili at sa iba." "Anong sinasabi niyo? Ang anak ko ay binaril. Kailangan niyo madala sa ospital," sigaw ni Soledad. "Ang iyong anak ay dadalhin sa aming kaakibat na pasilidad sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang asawa," sagot ng babae. "At ikaw, ma'am, ay kailangang sumama sa amin para sa iyong mandatory psychiatric evaluation." Doon na pagtanto ni Soledad ang bagsik ng plano ni Mateo. Hindi sapat na kunin ang lupa. Kailangan siyang burahin sa mata ng batas. Kapag idineklara siyang ulyanin o baliw, ang lahat ng ebidensyang hawak niya, pati ang libro de cargo, ay mawawala ng bigat. "Hindi niyo ako pwedeng kunin! Hawak ko ang katotohanan!" Pilit na kumakawala si Soledad, ngunit dahan-dahan siyang pinalibutan ng mga gwardya. Nay, mahinang tawag ni Paolo mula sa loob ng ambyulan. Siya bago ito tuluyang isara ni Sofia na biglang lumitaw muli mula sa kabilang panig. Ngumiti si Sofia kay Soledad, isagniti ng tagumpay. "Good night, Mama," bulong ni Sofia. Sa loob ng mental facility, siguradong masarap ang tulog mo habang itinatayo namin ang aming expressway sa ibabaw ng mga pangarap mo. Cliffhanger. Habang pilit na isinasakay si Soledad sa sasakyan, may isang anino sa di kalayuan ng kumuha ng litra to sa buong pangyayari. Sa kanyang bulsa, naramdaman ni Soledad ang muling pag-vibrate ng cellphone ni Emilio. Isang text message ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. "The vault in the Vatican is open. Hold on, Soledad. The real war has just begun." Ang silit ay kulay puti. Isad nakakabinging kaputian na tila nagnanais burahin ang bawat alaala ni Soledad. Walang bintana, walang orasan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang mabigat na pinto na gawa sa asero ang nagpapaalala sa kanya na siya ay nasa ilalim ng obserbasyon. "Hindi mo kailangang magtiis dito, Mama. Pirmahan mo lang ang dokumento na nagsasabing ibinibigay mo ang buong kontrol ng iyong ari-arian kay Paolo at ilalabas kita rito mayon din." Nakaupo si Sofia sa tapat ni Soledad. Suot ang isang itim na salamin na tila itinatago ang kawalan ng kaluluwa sa kanyang mga mata. Sa harap nila, sa ibabaw ng maliit na mesa, ay ang mga papel na magtatakwil sa lahat ng karapatan ni Soledad bilang tao. "Nasaan ang anak ko, Sofia?" tanong ni Soledad. Ang kanyang boses ay tuyo, ngunit matatag. "Si Paolo? Nasa ospital pa rin, pero huwag kang mag-alala.
Ligtas siya sa kamay ko. Sabi ng mga doktor, baka hindi na siya makalakad na maayos. Pero sapat na yon para maging sulud-suluran sa akin habang pinatatakbo ko ang perang galing sa lupa ninyo. Ngumiti si Sofia, isang ngiting puno ng lason. Tumingin si Soledad sa kanyang manugang. Akala mo ba ay nanalo ka na? Ang St. Catherine ay nisilang lupa at bato. Ito ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi nakakabili ng Hermes na bag, Mama. Tumayo si Sofia at lumapit sa pinto. May 3 oras ka pa bago ang huling deadline. Kapag hindi ka pumirma, ang evaluation ng mga doktor dito ay magiging permanente. Chronic paranoid schizophrenia with violent tendencies. Hinding-hindi ka na makakalabas sa puting silid na ito. Na mag-ista na muli si Soledad. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na rosaryo na nakatago sa loob ng kanyang medyas. Ang tanging bagay na hindi nakuha ng mga gwardya. Sa loob ng krus nito, may isang maliit na micro SD card na ibinigay sa kanya ni Emilio bago ito mawalan ng malay. Emilio, gabayan mo ako. Bulong ni Soledad. Naalala niya ang sinabi ni Emilio. Ang silid ng kumpisalan ay hindi laging ligtas. Sa mansyon ni Emilio, may mga makabagong kagamitan sa pakikinig na itinanim niya sa buong parokya ni Mateo sa loob ng maraming buwan. Ang card na ito ang naglalaman ng pinakamalaking sikreto ng kapatid niya. Isang nurse ang pumasok para magbigay ng gamot. Ito ang nurse na si Maria, ang parehong nurse sa ospital na tila may lihim na kinatatakutan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito syringe ang dala, kundi isang baso ng tubig at isang maliit na piraso ng tinapay. Ma'am Soledad, kainin niyo po ito, bulong ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Hindi po ako makakatagal. Ang asawa ko, hawak nila. Pero hindi ko na kaya ang konsensya ko. Sa ilalim ng tinapay, may isang maliit na cellphone. Mabilis itong itinago ni Soledad. Na makaalis ang nurse, binuksan ni Soledad ang phone. May isang audio file na nakahanda. Sa kanyang panginginig, pinindot niya ang play. Ang boses ni Father Mateo ang pumailan lang. Isob boses na nanggagaling sa loob ng kumpisalan. Tila nakikipag-usap sa isang tao sa kabilang panig. Patawad, Panginoon, dahil ako ay nagkasala. Pero ang lupain yon ay para sa akin. Ang aking kapatid na si Soledad ay isang hadlang. Kung kailangang mamatay ang kanyang danggal para mabuhay ang aking kapangyarihan, gagawin ko. Ang pirma ni Paolo? Ako ang gumabay sa kanyang kamay habang siya ay lasing. Ang expressway ang aking kaligtasan mula sa mga utang ng parokya. Doon sa recording, narinig din ang boses ni Sofia. Father, huwag kang mag-alala. Ang records room ay magiging abo na bukas. Walang maiiwang ebidensya. Nabitawan ni Soledad ang phone. Hindi lang ito ebidensya. Ito ang tunay na tinig ng Judas na nagkanulo sa kanya. Ngunit ang pinakamasakit ay ang huling bahagi ng recording. Ang boses ni Paolo. Umiiyak, nagsasabing, "Ayoko na. Tito, si nanay, masasaktan siya." At ang sagot ni Mateo? Ang nanay mo ay matanda na, Paolo. Mas kailangan niya ang katahimikan kaysa sa katotohanan. Biglang bumukas ang pinto ng gampero. Hindi si Sofia ang pumasok. Si Paolo. Naka-wheelchair, may benda sa dibdib at ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Sa likod niya ay nakatayo si Franco de Silva na may hawak na isang legal injunction. "Nay," hikbi ni Paolo. "Narinig ko ang lahat. Si Sofia." Nahuli na siya ng mga tauhan ni Franco sa labas. "At ang recording na hawak mo? Naka-broadcast na yan sa radyo sa buong Batangas." "Paolo!" Hindi makapaniwalang lumapit si Soledad at niyakap ang kanyang anak. "Nay, patawad po. Akala ko ililigtas ko kayo sa kahirapan, pero ako pala ang pumatay sa inyo," sabi ni Paolo habang iniaabot ang isang susi. "Ang libro de cargo, hindi nila nakuha. Ibinigay ko sa mga abogado ni Don Emilio bago ako mawalan ng malay sa chapel."
Tumingin si Franco kay Soledad. Mrs. De Silva, ang Vatican envoy ay paparating na sa munisipyo. Ang vote na sinasabi ni Papa, hindi yon pera. Yon ay ang mga sulat ni Mateo na nagpapatunay ng kanyang mga anomalya sa loob ng 30 taon. Pinoprotektahan lang ni Papa ang tamang panahon para ilabas ang lahat. Nasaan si Mateo? Tanong ni Soledad. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Nagtatago sa loob ng St. Catherine's Chapel, sagot ni Franco. Iniisip niyang doon siya ligtas. Pero ang taumbayan, ang mga dati mong estudyante, pinaliligiran na ang buong paaralan. Tumayo si Soledad mula sa kanyang kama. Ang puting silid na ito ay hindi nakuta ng kanyang pagkatalo, kundi ang simula ng kanyang muling pagbangon. Ihatid niyo ako sa paaralan, utos ni Soledad. Tapusin na natin ang kasalanan ito, kung saan ito nagsimula. Cliffhanger. Habang papalapit ang sasakyan ni Soledad sa St. Catherine, nakita niya ang usok na muling lumalabas mula sa chapel. Hindi ito sunog. Ito ay ang mga tao na may dalang mga sulo. Isang gabi ng paghuhukom. At sa gitna ng altar, nakatayo si Father Mateo, hawak ang isang galon ng gasolina, handang sunugin ang huling bakas ng kanyang pagkatao kasama ang buong kapilya. Ang ingay ng libu-libong tinig sa labas ng bakod ng St. Catherine ay tila isang dambuhalang alon na nagbabadyang lulunod sa buong bayan ng Batangas. Ngunit sa loob ng kapilya, ang hangin ay mabigat, malapot at nanggagalit sa ilong dahil sa amoy ng gasolinang ibinuhos ni Father Mateo sa bawat sulok ng altar. "Huwag kang lalapit, Soledad! Isang kiskap lang! Tutupukin ko ang lahat ng ito!" Ang boses ni Mateo ay hindi na ang boses ng isang pare. Ito ay boses ng isang taong nawalan na ng katinuan. Ang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang isang lighter. Ang kanyang abito ay may mga bahid ng putik at gasolina. Tila isang anghel na nahulog sa pusali. Dahan-dahang nadlakad si Soledad sa gitna ng pasilyo. Sa kabila ng banta ng apoy, ang kanyang mga hakbang ay hindi nanginginig. Sa likuran niya, sa may pintuan, ay nakatayo si Franco at ang duguwang si Paolo na pilit na inaalalayan ng mga gwardya. "Sunugin mo, Mateo. Sige, ituloy mo." Hamon ni Soledad, ang kanyang boses ay malamig at tumatagos sa katahimikan. "Sunugin mo ang mga upuang ito kung saan ka nagmisa ng may kasinungalingan. Sunugin mo ang altar na ginamit mong tuntungan para sa iyong kasakiran. Pero tandaan mo, kahit maging abo ang kapilyang ito, ang katotohanan ay nakaukit na sa isipan ng mga taong nasa labas. Wala silang alam. Ginawa ko ito para sa simbahan, para sa danggal ng ating pamilya." Hiyaw ni Mateo. Ang kanyang kamay na may hawak ng lighter ay nanginginig. "Pamilya?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Soledad. "Mateo, ninakaw mo ang 40 taon ng buhay ko. Itinago mo ang mga sulat ni Emilio. Pinilit mo akong ikasal sa taong hindi ko mahal para lang pagtakpan ang mga utang mo. Binaril mo ang sarili mong pamangkin. Yan ba ang tawag mo sa danggal?" "Tito, tama na po." Nanghihinang tawag ni Paolo mula sa pinto. "Tingnan mo ako. Ako ang bunga ng mga plano mo. Isang arkitekto na walang pundasyon. Isang anak na halos pumatay sa sariling ina. Sapat na po ang dugo." Napatitig si Mateo kay Paolo. Sa isang sandali, tila bumalik ang katinuan sa kanyang mga mata nang makita ang benda sa dibdib ng pamangkin. Ngunit mabilis itong napalitan ng desperasyon. "Hindi niyo ako mauunawaan. Ang mundong ito ay malupit. Kapag wala kang kapangyarihan, tatapakan ka lang nila." "Kaya ba ikaw ang nanapak, Mateo? Kaya ba ikaw ang naging halimaw?" Lumapit pa si Soledad, na yon ay ilang dipa na lang ang layo niya sa kanyang kapatid. "Ibigay mo sa akin ang lighter na yan. Huwag mong dagdagan ang mga kasalanan mo ng pagpapakamatay." "Hindi. Hindi ako magpapahuli sa kanila. Hindi ako papayag na makitang nakaposas sa harap ng aking parokya." Itinaas ni Mateo ang lighter, handa ng sindihan ang mitsa. "Kung ganon, isama mo na ako," sigaw ni Soledad, hindi natitinag.
Dahil ang Soledad na sinira mo 40 taon na ang nakalipas ay matagal ng patay. Ang nakatayo sa harap mo ay ang multo ng lahat ng kasalanan mo. Kung susunigin mo ang kapilang ito, simulan mo sa akin. Napatigil si Mateo. Ang apoy sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng luha. Sa labas, ang mga pintuan ng kapilya ay biglang bumukas ng malakas. Hindi ang mga pulis ang pumasok, kundi ang mga matatandang guro at mga dating estudyante ni Soledad, bit-bit ang kanilang mga rosaryo at kandila. Walang sigaw, walang gulo. Nagsimula silang magdasal ng sabay-sabay, isang bulong na mas malakas pa sa anumang pagsabog. Ang tinig ng bayan ay tinig ng Diyos, Mateo, bulong ni Soledad. Nabitawan ni Mateo ang lighter. Napaluhod siya sa gitna ng altar, humahagulgol na parang bata. Ang lalaking minsang itinuring na haligi ng moralidad sa Batangas ay ngayon ay isang durog na kaluluwa sa harap ng taong pinakasinaktan niya. Mabilis na lumapit ang mga pulis at pinigilan si Mateo. Habang kinapusan siya ng posas, hindi tumingin si Mateo sa mga kamera o sa mga tao. Nakatitig lang siya sa sahig, sa gasolinang hindi na nag-alab. Lumapit si Soledad kay Paulo at niyakap ang kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Franco de Silva, may dalang isang itim na folder. Mrs. de Silva, Ma'am Soledad, tawag ni Franco. Kakarating lang ng balita mula sa ospital. Si Papa, si Don Emilio, nagising na siya. At ang unang hinahanap niya ay ikaw. Isang munting ngiti ang gumuhit sa labi ni Soledad. Isang ngiti ng pag-asa sa gitna ng mga abo. Ngunit bago sila makalabas ng kapilya, isang puting sasakyan na may selyo ng Vatican ang huminto sa harap. Bumaba roon ang isang matandang arsobispo. May dalang kautusan na magpapabago sa kasaysayan ng St. Catherine. Soledad Reyes, wika ng arsobispo. Nakarating sa Roma ang iyong katapangan. Ang lupaing ito ay hindi gigibain para sa expressway. Sa ilalim ng atas ng Santo Papa, ang St. Catherine ay idinedeklarang isang pontifical institute. Ikaw ang itinalagang mamahala sa rehabilitasyon nito nang may buong otonomiya mula sa lokal na parokya. Napaatras si Sofia na kanina pa nakatago sa gilid nang makita niya ang lahat ng kanyang pinag-irapang bilyon-bilyong halaga ng expressway project ay naglaho na parang bula. Ang mga pulis ay lumapit din sa kanya. Bit-bit ang warrant of arrest para sa arson at pakikipagsabwatan. Mama! Paolo! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Sofia habang kinakaladkad palayo. Ngunit si Soledad ay hindi na lumingon. Tumingin siya sa itaas, sa kisame ng kapilya na unti-unting nasisikatan ng unang liwanag ng umaga. Ang gabi ng panlilinlang ay tapos na. Cliffhanger. Habang isinasakay si Mateo sa patrol car, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Soledad. May ibinulong siya na tanging si Soledad lang ang nakarinig. Hindi pa tapos ang lahat, Soledad. Ang lihim ni Emilio. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan kung bakit kanya talaga binalikan. Sa huling pagkakataon, ang amoy ng antiseptic sa ospital ay hinaluan ng bango ng mga sariwang bulaklak na galing sa mga taga-Batangas. Pumasok si Soledad sa silid ni Emilio. Bit-bit ang balitang naging matagumpay ang unang araw ng rehabilitasyon ng St. Catherine's Academy. Nakaupo si Emilio sa kanyang kama. Masigla na ang kanyang anyo, bagaman bakas pa rin ang pagod. Nang makita niya si Soledad, isang matamis na ningiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang mingiti na nagpabalik sa alaala ng 2 kabataang nagsumpaan sa ilalim ng pulo ng naraapat-napong taon na ang nakalilipas. Sinabi sa akin ni Mateo na may huli kang lihim, Emilio. Panimula ni Soledad habang nauupo sa tabi ng asawa. Ano ang katotohanan hindi ko pa alam? Bumuntong hinala si Emilio at hinawakan ang kamay ni Soledad. Ang lihim na sinasabi ni Mateo ay ang katotohanan na ako ang orihinal na investor ng kumpanyang nagmungkahi ng expressway project 10 taon na ang nakalilipas. Noon, hindi ko alam na dadaan ito sa St. Catherine.
Nang malaman ko ang plano ni Mateo at Sofia, doon ko napagtanto na ang proyektong itinayo ko ay gagamitin para wasakin ang buhay mo. Napatigil si Soledad, ngunit hindi galit ang naramdaman niya, kundi pag-unawa. Kaya ka bumalik, bulong ni Soledad. Bumalik ako para itama ang pagkakamali ko, Soledad. Ang papapakasal ko sa iyo ay hindi lang para protektahan ka, kundi para gamitin ang lahat ng yaman at kapangyarihan ko upang gibain ang kumpanyang yon mula sa loob. Ang lahat ng perang makukuha mo sa aking testamento ay galing sa pagbuwag ng proyektong yon. Ibinigay ko ang lahat sa iyo dahil ikaw lang ang marunong humawak ng kayamanang may kaluluwa. Isang luha ng kapayapaan ang pumatak sa mata ni Soledad. Ang paghihiganti ay wala na sa kanyang puso. Ang tanging natira ay ang pasasalamat na sa dapit hapon ng kanilang buhay na hanap nila ang katotohanang matagal na ipinagkait sa kanila. Makalipas ang isang buwan, isang malaking pagdiriwang ang naganap sa St. Catherine's Academy. Hindi ito piyesta ng patron, kundi piyesta ng muling pagsilang. Ang records room ay muling itinayo, mas matatag at puno ng mga bagong kagamitan. Ang mga bata ay muling nagtatakbuhan sa field, suot ang kanilang malinis na uniforme. Sa gitna ng entablado, tumayo si Soledad. Hindi na siya suot ang kupas na abong damit. Nayon ay suot niya ang isang eleganteng asul na Filipiniana, ang kulay ng karangalan. Ang St. Catherine ay hindi gumuho dahil ang pundasyon nito ay hindi semento o bakal, wika ni Soledad sa harap ng libu-libong tao. Ang pundasyon nito ay ang ating dangal at ang kakayahan nating manindigan para sa tama. Ang bawat abo ay naging binhi ng bagong simula. Sa likod ng entablado, nakaupo si Paolo sa kanyang wheelchair, unti-unti nang nakakagalaw at nagtatrabaho bilang head architect ng rehabilitasyon ng paaralan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang natira ay ang determinasyong bawiin ang bawat pagkakamaling nagawa niya sa kanyang ina. Samantala, sa isang malayong pasilidad ng simbahan, si Mateo ay wala na sa kanyang abito. Nakasuot siya ng simpleng puting damit, naglilinis ng mga pasilyo ng isang monasteri o sa ilalim ng mahigpit na disiplina ng Vatican. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho, at ang tanging naririnig niya sa bawat gabi ay ang bulong ng kanyang sariling konsensya. Si Sofia naman ay nahaharap sa habang buhay na pagkapiit dahil sa arson at tangkang pagpatay, habang ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska upang ibayad sa mga biktima ng kanyang land grabbing. Pagkatapos ng programa, maglakad si Soledad patungo sa chapel. Doon, naghihintay si Emilio. "Handa ka na bang magpahinga, Mrs. De Silva?" tanong ni Emilio habang inaalalayan si Soledad. "Hindi pa, Don Emilio," ngiti ni Soledad habang nakatingin sa mga batang mag-aaral sa ilalim ng puno. "Marami pa tayong itatayong pangarap, pero sa pagkakataong ito, wala na tayong lihim, wala na tayong pakot." Habang lumulubog ang araw sa Batangas, ang kampana ng St. Catherine ay tumunog ng malakas at malinaw. Isang tunog na hindi na nagpapahayag ng sakuna, kundi ng isang babaeng nagtagumpay na mabawi ang kanyang dignidad, ang kanyang anak, at ang kanyang unang pag-ibig. Ang kwento ni Soledad Reyes ay hindi nagtapos sa abo. Ito ay nagsimula sa liwanag.